Alright, what's up again mga bros, and ang pag-uusapan natin ngayong content natin na to is kung okay ba sa long ride itong ating Honda CRF. So ngayon, para mag-prepare tayo sa long ride natin, ngayon June 11-12, nandito tayo sa Bolinao, Pangasinan. Sa lahat ng mga bros natin dyan sa Bolinao, nandyan tayo nga sa June 11-12. So, kung meron tayong mga subscriber dyan, magkita-kita tayo dyan mga bros. And ngayon, niready natin itong CRF natin para sa long ride. Binalik natin yung stock na turn signals and tail light. Tinanggal muna natin yung tail tie din natin. And nagbalik tayo ng stock side mirrors. And nag-install tayo ng isang tail bag para dun sa mga dadali natin kasi mag-overnight tayo dito sa Pangasinan. So, share ko sa inyo at sa mga ibang may CRF din na pwede nyo lagyan ng tail bag to. So, share ko sa inyo kung paano natin na-install yung tail bag natin, kung saan natin siya nabili, at kung ano yung tail bag na nilagay natin dito. So ayan mga bros, kung mapapansin nyo, naibalik na natin yung stock na tail light, yung tail assembly na tinanggal natin dahil nagpalit tayo ng tail tie before. Binalik muna natin siya kasi sa ngayon, ito muna yung gagamitin natin na pang long ride na bike. I-review natin siya sa long ride at para ma-share ko naman sa inyo kung ano yung mga experience natin dito at kung ano yung mga magandang bagay or yung mga disadvantage ng pag long ride natin dito sa ating Honda CRF. So ngayon, doon tayo pupunta ngayon sa tail bag na nilagay natin dito. So papakita ko sa inyo yung bag na nabili natin. So mga bros, ito yung nabili natin na tail bag. Rhino Walk siya. Sa 10 liters ang pwede nyong ilaman dito. So 10 liters lang yung binili natin para hindi siya masyadong malaki. Although pwede naman tayo mag 20 liters. Pero meron kasi tayong ginagamit na backpack na 20 liters. So mamaya i-share ko rin sa inyo yung mga dadali natin. Kung ano yung mga kailangan natin i-prepare pagka maglo-long ride tayo ng overnight. So ito yan mga bros, yan. Rhino Walk na 10 liters. So ang kagandahan dito mga bros, nagamit ko na siya one time pero malapit lang, hindi siya long. Very stable siya, matibay at waterproof siya. And at the same time, pag tinanggal mo siya sa bike mo, pwede mo na siyang maging shoulder bag. Meron siyang strap na pwede mong kakabit mo lang dito sa dalawang side na to. Tapos madadala mo siya. Teka, kunin natin. So ito yung kasama niyang strap na pag tinanggal nyo siya sa bike nyo, kabit mo lang siya dito. Tapos dito sa kabila, shoulder bag na siya. So very comfortable yung bag natin. So kung 20 liters to, para sa akin mas magiging mabigat na siya kasi meron pa tayong backpack na 20 liters tapos another 20 liters, so 40 liters yung bitbit natin. So sa tingin ko, hindi ko naman masyadong kailangan yung masyadong malaki, kaya ito lang muna yung bilhin natin. Pero pwede naman tayong magdagdag kung sakali. Pwede tayong bilhin ng 20 liters plus ito. So madali lang, same installation lang din ang gagawin natin. So ito pala mga bro, ito yung pinaka-strap niya yan, natatanggal yan. So ito yung kakabit natin ngayon dito sa bike. Mamaya makikita nyo yan kung paano yung pag-install natin. So ayan. So kung mga gusto nyo rin na maglagay ng bag sa inyong CRF o gusto nyo rin itong gamitin pang long ride, pwede nyo sundan tong video na to. Malalaman yung installation kasi medyo may konting conflict Nung in-install ko siya nung una, medyo sumasaya sa pairings natin. So, ginawa natin ang paraan. Mamaya makikita nyo kung ano yung ginawa natin na mas convenient para sa atin, sa ride natin, at siyempre sa bag natin, at sa bike natin na hindi siya madadamage. So, simulan natin mga bros, no?
So ayan, so bago pala natin na simulang ipakita ko sa inyo yung paano natin install to, mga bros, mag-subscribe muna kayo at hit nyo yung notification bell at para maging updated kayo doon sa mga susunod nating video dito sa ating Honda CRF. At para magkasama-sama rin tayo na matagal at yun. Sige, like nyo rin o share nyo doon sa ibang mga bros natin at yun, sige, sana natin to. So ayan mga bros, kung makikita nyo, naikabit na natin yung dalawang strap dito. Ngayon, meron pa siyang dalawa na dapat dito sana siya nakakabit. Pero dahil sa pagka kinabit natin siya dito, tinatamaan yung fairings natin dito, itong fairings na to. Itong fairings na to, tinatamaan siya dito mga bros. Ayan. Kaya so ang tendency niya, habang hinihigpitan mo yung bag, lumalabas siya. So natatanggal siya sa pagka-install. So yun yung nagiging problema natin. Nababaklas yung ating fairings. Kaya ang ginawa natin, doon natin siya kinabit sa seats. So, ngayon ito, pakita ko sa inyo. So, mga bros, ito yung ginawa natin sa seats niya, no? Bis na dito natin ikabit sa frame ng ating CRF, dito natin siya kinabit sa seats. So, sinama natin siya dito sa belt strap noong ating seats. Kasi nakabolt dito yan sa ilalim eh. So, mas matibay siya. At hindi natatamaan yung fairings natin. So, ngayon, pwede na natin ikabit para makita nyo na yung finished product nung installation natin ng ating tail bag. So, kailangan, pag kinabit nyo yung sis nyo, ilabas nyo yung dalawang strap sa likod. Kasi makukulong yan sa loob. Yan, alabas yung ganyan. Tapos, saan nyo ikakabit yung sis nyo ngayon. Yan. So ngayon, kung makikita nyo mga bros, ready na yung mga straps natin dito. So babalik na natin ngayon yung mga fairings. So huwag nyo kalimutang ikabit yung bolts ng ating seats para siguradong hindi tayo magkakaproblema sa ride natin. Alright. Tapos fairings. So check nyo lagi yung mga rubber grommets kung hindi na siya natanggal para siguradong kakapit yung fairings natin. Ayan. Ganyan-ganyan nyo lang yan, lalapat na yan. So kung nakita nyo, malinis yung pagkakabit ng mga straps. So ganun din sa kabila, balik lang natin yung fairings. Pero yung sinasabi ko kanina na nagkakaroon ng problema, dito yung sa kabila mga bros. Pero tingin ko ngayon, wala na siyang magiging problema. So ngayon, nakikabit na rin natin dito sa kabila, lagyan na natin ang boss. So nakita nyo mga bros, dito siya nanggagaling ngayon sa ilalim. Before kasi dito siya nanggagaling sa frame. So pag hinila mo siya, nahihila niya ito palabas na ganun. So, since ngayon na okay na, nakabit na natin siya ng maayos, tingin ko wala na tayong magiging problema ngayon. So, ngayon mga bros, sa installation na tayo ng ating tail bag. Oh. Umulan mga bros, so nabasa yung ating tail bag, pero okay lang kasi waterproof naman yan eh. So pagka-install natin ito, tanggalin lang natin yung
strap ng bag natin. Lagay lang muna natin yan dito. Tapos, ganyan mo lang yung bag. Pwedeng ganyan. Ayan, ito yung ibabaw niya. Pwedeng nakaganyan siya. Pwede rin naman na nakaganito siya. Kung ano mas convenient para sa'yo. Tapos, tanggalin mo tong strap na to. Ayan. Huwagan mo siya. Huwagan mo lang siya. So makita nyo, meron tayong metal parang strap dito na ipapasok mo lang siya dito sa butas na to. So ngayon na nakabit na siya ngayon, i-strap mo naman siya dito, ilalock mo na siya dito sa bag, tapos hilahin mo lang yung lock niya. Same thing din dito sa kabila. Kabit mo lang siya, yung metal. Tapos strap mo na siya dito sa bag, tapos hilahin mo lang siya. Same thing din dito sa kabila. Kaya kabit lang natin. Ngayon, nakita nyo, ito may extra tayo na strap dito. Ang gawin nyo dyan mga bros, hilahin nyo lang siya. Yan. Kayong mahigpit na siya, pasok nyo lang dito. Yan. Tapos para hindi siya laglag, gagawin nyo dyan, fold nyo lang yan, tapos pasok nyo ulit dito sa lock nya. Yan. So wala na. So ganun kasimple lang mga bros. Ganun din dito. Gawin natin. Nyo lang ulit dyan. Ayan. Yan o. So kung makikita nyo ngayon mga bros, ready na yung bike natin para mag long ride tayo. Meron na tayong 10 liters na tailbag dito. Kung titignan natin siya, parang ang liit niya. Pero ako na magsabi sa inyo, marami siyang laman. Mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa loob nito. And pakita ko rin sa inyo yung isang bag na 20 liters na gagamitin natin para at least meron kayong idea kung ano ba yung mga dapat dalhin at kung ano yung mga kakasya dun sa mga bag natin. So mga bros, ito na yung kinalabasan ulit ng bike natin ngayon na ready for long ride na siya ngayon. So ito, pakita ko sa inyo. So ito na nga yun mga bros. So sana nagustuhan nyo yung setup natin para sa CRF natin pang long ride. And sa susunod na content natin ng CRF, i-share ko naman sa inyo yung experience natin at yung review natin sa long ride sa ating Honda CRF 150. So ngayon, papakita ko naman sa inyo ngayon kung ano yung mga pwede nating ilaman dito sa 10 liters na Rhino Walk at dun sa 20 liters na backpack natin na preparation natin para sa long ride yung mga dadali natin to. Okay? Okay, so andito na tayo mga bros. So ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga pwede nyong ilaman dito sa 10 liter na Rhino Walk tail bag. So start na tayo. So kung makikita nyo, puno siya. Ito yung dadali natin para sa Bolinao ride natin sa June 11 and 12. So pakita ko na sa inyo. So ayan. So
So meron tayo ditong mga toiletries natin. Dito yung mga toothbrush, shampoo, and kung ano pa yung mga kailangan nyo. Dito lahat yan. Tapos meron tayo ditong tarp. Parang tent siya pero bubong lang siya. So kung umuulan, magkakaroon tayo ng konting shelter. So ayan, dalawa. Tapos meron din tayo ditong hammock, duyan. Tapos meron din tayong sleeping bag na kasama sa loob. So kung makikita nyo, ang dami nating na-load dito sa 10 liters na to. So what more pa kung 20 liters yung dala nyo. So lahat na kailangan siguro pwede nyo na ilagay doon, pati yung mga damit nyo pang overnight. So ayan, so ito naman yung 20 liters na backpack natin. So ito mga bros, ang advantage nito, meron ka na rin safety sa likod kasi parang matigas. May patigas yung likod niya. Tapos pagka sinuot mo siya, nakalock siya dito. Kaya meron ka na din na parang back protector. At ang isa pa, pagka dito sa bag na to, Kriega, parang wala kang suot. So, very komportable sa long ride. Magaan siya dalhin. And talagang parang wala kang suot na backpack, hindi siya mabigat. And yun. So, ito yung mga ginagamit natin pagka nagra-ride tayo. Before, ito lang. Ngayon, nagdagdag tayo nga nitong 10 liters. So, meron tayong 30 liters na dala pagka naglo-long ride tayo. So, yun nga mga bro. So, sana nakatulong sa inyo yung sharing natin ng mga kinabit natin sa CRF at yung mga dala natin pagka naglo-long ride. And talaga namang very comfortable pagka kumpleto tayo sa gamit. At wala tayong iniintindi kasi walang malalaglag dyan. Wala tayong iniisip na mamaya mabigat. So, talagang komportable. So, ngayon, sa next video natin, doon ko naman isi-share sa inyo yung experience natin sa long ride sa ating CRF. First, long ride natin, gagamitin natin itong CRF na to. So, abangan nyo yung next video natin. So, hanggang dito na lang tayo mga bros. And ride safe sa lahat. And God bless everyone.